Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat at welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, itong si Pulong Duterte may panawagan po sa buong sa lahat ng Pilipino, whether nakatira sa ating bansa o sa labas ng bansa. At ganun din po mga kababayan, itong Duterte Youth, bumanat na yung may sinabi na po yung kanilang spokesperson na si Ronald Cardima. Yan po yung feeling na siya ang may-ari ng Duterte Youth. Kasi po kung maalala nyo, unahin na natin tong Duterte Youth. Itong Duterte Youth ay sa wakas, nagbubunyi po yung mga progressive group, yung mga nag-file ng kaso o ng DQ dyan sa party list na yan way back 2019. Dapat hindi na yan nakatakbo. Dapat inaksyonan na yan ng COMELEC NBank or division or law department ng COMELEC para hindi na po nakapamayagpag, hindi na nakapagyabang-yabang pa itong si Cardima, hindi na sila kumuha pa ng pondo ng bayan at inubos ang pera ng taong bayan. Kasi po finally, nagdesisyon ng second division ng COMELEC na sila po ay void ab initio. Wala mula simula. Walang Duterte Youth mula simula. Yun po ang desisyon ng COMELEC second division. Dahil sinasabi nila, after 6 years, grabe naman mga kababayan, ang tindi nito. Well, sabi nila, ano ba yun yung too late, maski na daw late, basta may magandang resulta, okay pa din. Pero ang tagal naman mga kababayan. Kumbaga sabi na rin ng iba, justice delayed, justice denied. Pero hindi po nangyari ito. Ito, long overdue. Dapat, inaksyonan kaagad ito Bago pa dapat nakilala na party list itong Duterte Youth, inaksamin na. Inaksyonan na yung file nung complaint nung mga kabataan. Wala pong grupong kabataan party list, kundi mga kabataan mismo ang nag-file kasi it doesn't represent the majority of the youth. Only ginamit lang yung Duterte na pangalan. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, sinabi sa kanila, void ab initio. Wala mula simula. Bakit? Kasi hindi sila nag-follow doon sa Omnibus Code ng COMELEC. Yung rules and procedure na paano makilala tuluyan maging isang party list, you have to follow certain rules. Unang-unang din nila ginawa yung mag-publish sila ng kanilang party list sa print or sa media. Wala po. Kasi yan po ang sabi ni Attorney Enzo Recto na sila may party list na nakabunyog. Kami, nag-publish kami. Nagpa-imprenta kami. Pinablish namin yung aming party list para malaman. We follow the procedure. We follow the rules. Itong mga Duterte, siyempre, alam nyo na, basta Duterte, kamay na bakal daw. Diktador. Hindi sila nagpapalo ng rules. They are above the Constitution. They are above everybody. So therefore, takip mata ang COMELEC, baka binraso, baka lang tatanong tayo, baka binraso nila ang COMELEC, kaya nagpikit mata na lang ang COMELEC. Siguro sabi ng COMELEC, matatapos din ang termino mo digong o magkakaalaman tayo. Ngayon, ang problema, nakatakbo pa sila nung 2022. Bakit? Napabayaan na naman, kasalanan na naman ng COMELEC. Talagang kasalanan ninyo, bakit hindi nyo aksyonan? Bakit? Tinitreat pa rin kayo ni Digong kasi nandiyan pa Si Digong nandun pa nung 2022 election kailan ba siya umalis? June 30, 2022. Diba? Nabraso pa. Ngayon, ano nangyari? Hindi kayo sumunod sa rules. Hindi kayo sumunod sa procedure. Ano nangyari? Pag mga lawbreakers kayo, wala na yung amo nyo, ayun na yung repercussion. Ang totoo, wala pala talagang Duterte Youth. Di sana kung ganon, void ab initio, dapat singilin ng taong bayan ang Duterte Youth. Mula't simula, walang Duterte Youth.
So therefore, ibalik ninyo yung kinubra ninyo. Ibalik nyo lahat nung kinuha nyong pondo ng taong bayan. Pati mga sahod ninyo, ibalik ninyo kasi void kayo, wala kayo mula simula. So anong karapatan nyo para kunin ang pera ng taong bayan? Ha? Ngayon, anong sabi ni Cardima? Kalokohan yan. Paano na lang nanalo pa kami, 3 pa yung panalo namin. At the same time, ang sabi naman ni Commissioner Garcia, meron naman kayong pagkakataon para para kayo ay umapila. Mag-MR kayo sa Comelec and Bank. Ang sabi ni Cardima, parang resign na siyang diyan, wala siyang pag-asa na marireverse ng Comelec and Bank. Kakatigan lang daw ng Comelec and Bank yung desisyon ng second division. O kung tatakbo ka naman sa Supreme Court, ano naman gagamiting panuntunan ng Supreme Court? Siyempre yung Omnibus Election Code. Binayolate mo nga. O ano? I-reverse yung decision? Di na. So ako, kampante ako mga kababayan ha. Kasi na mag-apela ka dyan, ganun pa rin ang pagbabasihan yan. You did not follow the Omnibus Election Code. Violator ka. O bakit ko i-reverse yung decision nito? Napatunayan namang totoong nag-violate ka. Ha? Wala na, Cardima. Ang gawin mo na lang, tuparin mo na lang yung sinabi mo. Mag-OFW kayo ng asawa mo. Pero bago kayo mag-OFW, ibalik nyo muna yung mga kinubra nyo. Yung mga nakuha nyong benefits, kung yan ay monetary, ibalik po ninyo. Singilin natin mga taong bayan. Singilin natin ang Duterte Youth, since wala kayo, void ab initio kayo, ibalik ninyo lahat ng pondo. Hindi lang kayo, lahat ng binoid ab initio na naging mga nakaupo sa pwesto, ibalik po ninyo lahat ng sahod ninyo. Dahil nang gulang kayo, nang dambong kayo, ha? Napatunayan void ab initio. Wala mula simula, hindi nag-i-exist. Di ibalik nyo yung pera ng taong bayan. Singiling kayo. Ha? Dapat tingnan pa yung SALN ninyo. Baka mga siguro hindi pa kayo nakapagbayad ng taxes, di ba? Tatak Duterte. Biro nyo, Tatak Duterte, yung law firm ni Pusit at nung asawa niya, hindi pala registered sa SEC. Ha? Ilang taon hindi nag-registered sa SEC. So therefore, pag hindi ka registered sa SEC, wala kang babayaran na taxes. Wala kang BIR Wala kang tax info pero, nag-i-exist, kumikita. Di ba? Yun po yung sabi ni Attorney Claire, napatunayan nila yan. Ha? Now, mga kababayan, pasok naman tayo dito kay Pulong Duterte. Meron na naman po siyang panawagan sa sambayan ng Pilipino. Ha? Sabi niya, nananawagan ako sa lahat ng Pilipino, whether sa bansa o labas ng bansa, na huwag nyo daw kalimutan, do not forget his father. Ha? Opo, hindi po namin kakalimutan si Pangulong Duterte, ha? With respect to the pakiusap of the eldest one of the Dutertes, ha? Hindi po namin kakalimutan ang iyong ama. Na ang iyong ama ay napakalaking sinungaling. Ha? Sinabi niya tatapusin niya ang laban kontra sa illegal na droga, walay. Nang 6 months, walay. Yawa ang tatay mo, yawa. Oo. Tapos sabi niya, mag-jetski ako sa West Philippine Sea. Yung pala, sa kumpanya lang yon. Pangangampanya lang pala, election lang. So hindi tinupad yung mga ginawa. Wala ring ginawa para makontra ang inflation. Ang pagbaba ng mga bilihin. Wala po Puro forma lang ang tatay mo, puro daldal. Kamay na bakal, oo, kamay na bakal. Nagbuwis ng buhay ang mahigit sa libo-libo, 30,000 Pilipino dahil sa peking war on drug niya. Hindi po namin talaga siya kakalimutan na siya ay lumabag sa rights ng mga kababayan nating Pilipino. Tapos, pinakita pa ang pagiging brusko at walang modo na tulad ninyo. Walang modo ang magulang, wala ring modo ang mga anak. Tignan mo ginawa mo, Pulong, di ba? Hindi mo dinidina yung video. Nang yot-yot ka ng mga babae, congressman ka, nasa club ka, ha? Tapos gusto mo pang saksakin yung nagbigay ng babaeng yoyot-yotin mo. Di ba? Yun ang gusto mo. Tatandaan talaga namin na ang tatay mo ay isang yot-yot man. Mahilig sa pukengkeng, ha? Di ba? May nagsabi pa diyan, ang Malacanang nangangamoy Clorox.
Binaboy nyo ang Malacanang, no? Malaking budol ang tatay mo. Sabi ng Quadcom, the drug lords of all drug lords. Hindi po namin kakalimutan talaga, hindi ko kakalimutan. Nabudol ako ng Duterte. Ha? Pati kayo, feeling ninyo mga santo kayo, magagaling kayo, wala kayo yawa kayo 'di ba? O yan po panawagan niya. Ako hindi ko po kakalimutan talaga ang Duterte. Ha? Ang mga mambududol, manloloko, mamamatay tao, magnanakaw sa kaban ng bayan. Tapos meron pa silang audacity na hindi daw tinatakbuhan ang accountability nila, sabi ni Bongo. Really? Harapin ninyo lahat. Ikaw po lang, kaya bang harapin nyo ang kaso mo? Kinaso sa'yo nung bugaw. Ngayon, depensa mo pa yung sarili mo. Sabi ni Calleja ng One Sambayan, Sambayan pala yun mga kababayan Yung One Sambayan, patunayan mo na sila ay pinopondohan ng tambangag, otherwise, sasampahan ka ng kaso o mag-resign ka na. Pag hindi mo mapatunayan na sila ay pinopondohan ng tambangag team ni Speaker Martin at President Marcos, mag-resign ka. Dapat nga kasuhan ka pa ng libel Animal kayo. Sa bagay, dami nyo naman pera, di ba? Kayo po, ano pong masasabi nyo dyan sa panawagan ni Pulong? Huwag daw kalimutan ng tatay niya. Yung tatay niyang namimilit halikan ng mga OFWs na mga babae. Hindi na inisip na may asawa yung taong gusto niyang halikan. Basta may pasok niya yung dila niya sa dila ng babae na umaayaw na nga. Di ba? Ayaw nga ba't mo pinipilit? Di ba rape yung tawag doon? Ganun ang tatay mo. Manyak na tulad mo. Tigas etits tulad mo. Laging kumakain ng sausaw dito, sausaw doon. Wala kayong respeto sa mga babae, mga hinayupak. Yan ang hindi kakalimutan si Duterte. Okay? Ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.